Magandang umaga mga bata! Inaanyahan ko ang lahat na at sabay-sabay nating awitin at sayawin ang kantang may pamagat na Magtanim ay di biro. Handa na ba kayo mga bata? Mabuti, ngayon simulan na natin. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Sa umaga pagising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina mga kaliyag, tayo'y magsipag unat-unat, magpanibago tayo ng lakas para sa araw ng bukas, para sa araw ng bukas. Okay, nagustuhan niyo ba ang ating inawit at sinayaw mga bata? Mabuti naman kung ganon. Mga bata, naalala niyo pa ba ang ating tinalakay nung nakaraang araw? Tungkol sa mga paraan sa pag-aalaga ng mga pananim? Ngayon, upang aking malaman kung kayong lahat ay nakaalala pa sa paksang ating tinalakay nung nakaraang tagpo, magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Gusto niyo ba yun mga bata? Magaling! Ngayon, meron ako ditong larawan at ang gagawin nyo lang at tukuyin kung ito ba ay nagpapakita ng wastong pag-aalaga ng pananim. Naintindihan ba mga bata? Okay, pumili lamang ng isang pinto. Kung gayon, simulan na natin. Unang larawan. Ito ba ay isang paraan na nagpapakita ng wastong pag-aalaga ng pananim? Yes, magaling mga bata. Pangalawang larawan. Ito ba ay isang tamang paraan na nagpapakita sa pag-aalaga ng pananim? Napakahusay! At pangatlong larawan. Ano sa tingin nyo ang pangatlong larawan? Ito ba ay nagpapakita ng wastong paraan sa pag-aalaga? Wow, ang galing! At dahil dyan, lahat kayo ay magkakatanggap ng premyo. Pero makukuha nyo lamang ito mamaya kapag tapos na ang ating klase. Naintindihan nyo ba mga bata? Okay! Ngayon mga bata, may panibagong aktibidad na naman tayong gagawin. At ang aktibidad na ito ay binubuo ng 4 na pangkat. Ngayon, gusto kong tingnan ang inyong kulay ng inyong mga name tag. Ang may makakaparihang kulay ay nagpapahiwatig na kayo ay magkakagrupo sa aktibidad na ito. Kulay asol para sa unang pangkat, kulay kahil naman para sa pangalawang pangkat, kulay berde para sa pangatlong pangkat, at kulay dilaw naman para sa pang-4 na pangkat. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, magsitayo tayong lahat at lumipat sa mga inyong mga kagrupo. Nakaupo na ba ang lahat? Mabuti, mga bata, ang pangalan o pangkat o aktibidad na gagawin natin ngayon ay tinatawag na emoji sign. Bawat pangkat ay makakatanggap
ng kahon na naglalaman ng emoji sign. At ang gagawin nyo lang ay kilalanin kung ito ba ay masayang emoji o malungkot. Ang masayang emoji sign kung ang pinakita ng larawan ay wastong pamamaraan sa pagpaparami ng halaman at malungkot na emoji sign naman kung hindi. Ngunit, bago tayo dumako sa ating aktibidad, meron akong inihanda dito scoring board na kung saan dito ko ilagay ang mga bawat puntos na inyong makukuha sa bawat aktibidad ng inyong gagawin sa umagang ito. Naintindihan ba mga bata? Okay. Pumili lamang ng isang numero. Para sa unang larawan, ito ba ay nagpapakita ng nagpaparami ng halaman? Yes, tama. At sa pangalawang larawan, ito ba ay nagpapakita? Yes, tama. At sa pangatlong larawan, ito ba ay nagpapakita? Yes, tama. At sa pang-apat na larawan, ito ba ay nagpapakita? Yes, tama. At sa panghuling larawan, ito ba ay nagpapakita? Yes, tama. Ngayon mga bata, sabay-sabay nating alamin kung tama ba ang inyong mga sagot. Ano-ano ang napapansin ninyo sa mga larawang aking pinakita? Sino pa ang may idea? Yes, Jess? Tama. Ang lahat ng salitang inyong nabuo ay may kinalaman sa halaman. Mga bata, batay sa aktibidad na inyong ginawa, ano kaya sa palagay ninyo ang panibagong paksang ating tatalakayin ngayong hapon? Sige, Mika. Magaling! Mga bata, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa mga pamamaraan sa pagpaparami ng halaman. Pero bago ang lahat mga bata, meron ako ditong inihanda na isang kwento. Gusto nyo ba ng mga kwento mga bata? Magaling! Mga bata, batay sa aktibidad na inyong ginawa, ano kayo sa palagay ninyo ang panibagong paksang ating talakayin ngayong hapon? Sige, Mika. Magaling! Mga bata, ang tatalakayin natin ngayong hapon ay tungkol sa sexual at asexual na pamamaraan sa pagparami ng halaman. Pero, bago ang lahat mga bata, meron ako ditong inihandang isang kwento. Gusto niyo ba ng kwento mga bata? Nagagalak akong marinig iyan mula sa inyo. Pero, bago tayo tumango sa kwento, pwede niyo bang sabay-sabay na basahin ang pamantayan o paalala na hinihindog ng kaibigan nating si Grot? Makinig ng mabuti sa guro. Huwag makipag-usap sa katabi. Sumagot kapag itinanong pero kung hindi, huwag mag-ingay. Itaas ang kanang kamay kapag sasagot.
Huwag magsulat kapag hindi inuutusan. Maasahan ka ba yan sa inyo mga bata? Mga bata, handa na ba kayong makinig sa kwentong aking inihanda? Isang araw, sa isang maliit na nayon, may isang magsasaka na si Mang Juan. Siya ay masigla sa pag-aalaga ng mga halaman. Tinasa puso niya ang pamamaraang marketing para maparami ang kanyang paboritong puno ng mangga. Sa kanyang bakuran, pinili ni Mang Juan ang isang malusog na sanga ng mangga. Binuksan niya ng napakaingat ang bahagi ng sanga at nilagyan ng isang manipis na lupa upang itago ito. Inaalagaan niya ito araw-araw at binabantayan ang tamang kahalumigbigan. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin ni Mang Juan ang mga bagong ugat na lumalabas mula sa nilagyan niyang lupa. Doon nagmumula ang bagong halaman na genetic na kahawig ng orihinal na mangga. Sa simpleng pamamaraan na ito, masayang-masaya si Mang Juan na nagtagumpay ang kanyang plano sa pagpaparami ng kanyang paboritong mangga. Sa kanyang simpleng kwento, na ipakita ni Mang Juan na ang pag-aalaga at tamang pamamaraan ay mahalaga sa pagpaparami ng mga halaman. Mga bata, sino ang tauhan sa kwentong ating nabasa? Si Mang Juan po, teacher. Anong uri sa pamamaraan ang ginawa ni Mang Juan? Ginagawa niya ang isang pamamaraan sa pagpaparami ng halaman po, teacher. Tama, mga bata. Base sa kwentong ating nabasa, naniniwala ba kayo na may iba't ibang pamamaraan sa pagpaparami ng mga halaman? Opo, teacher. Okay, ano nga ulit ang tawag sa ginawang pamamaraan sa pagpaparami ng halaman ni Mang Juan? Ang pagmamarkot po, teacher. Oo, tama. May iba't ibang pamamaraan sa pagpaparami ng halaman. Mga bata, gusto niyo ba yung malaman? Opo, teacher. Mga bata, ang pagpaparami ng halaman ay tinatawag din itong propagasyon. Ang propagasyon ito ay ang pagpapatubo o pagpaparami o pagpapalaganap ng halaman sa iba't ibang paraan. Mga bata, alam niyo ba na ang propagasyon ay may dalawang pamamaraan? Ito ay tinatawag na sexual na paraan at ang pangalawa ay ang asexual na paraan. Ang sexual na pamaraan, sa paraang ito, ginagamit ang buto o butil sa pagtatanim. At ang pangalawang paraan ay ang asexual naman. Sa paraang ito, ginagamit ang iba't ibang bahagi ng halaman sa pagtatanim. Maaaring gamitin o itanim ang tangkay, sanga, dahon at ugat ng halaman. Buto. Ito ang karaniwang ginagamit sa pagpapatubo o
o pagtatanim ng mga halamang gulay. Mga bata, hindi lamang sa pagtatanim ng halamang gulay, pwedeng gamitin ang mga buto. Pwede din ito sa mga halamang bulaklak katulad ng sunflower at iba pa. Upang labis niyong maintindihan kung paano magpaparami ng halaman gamit ang sexual na pamamaraan, meron akong inihandang isang video dito. Manood kayo ng mabuti mga bata. Magandang araw mga kabeshi! Ako si Natalie Kiel S. Sakdaran, grade 4 SSES. Halina at matuto! Papakita ko ngayon sa inyo ang isang paraan ng pagtatanim ng halaman. Maraming paraan ng pagtatanim ng halaman o pagpaparami. Tulad ng grafting, cutting, pagtatanim mula sa buto o pagpupula. Ipapakita ko ngayon sa inyo ang pagtatanim ng halaman mula sa buto o pagpupunla. Tara na! Narito ang ating mga kailangan. Buto ng halamang kalamantigi, container na may lupa, at tubig. Sa container na may lupa, ibudbod ang mga buto ng halamang kalamantigi. Piliin ang magandang buto ng halaman kung kinakailangan para maganda ang tutubo. Tabunan ang mga buto ng kaunting lupa. Diligan ng bahagya ang mga ipinunlang buto at ilagay sa lugar na naaarawan. Diligan lang kung kinakailangan para maiwasan ang pagkalunod ng buto na maging sanhi ng pagkabulok. 3 weeks later. Mga kabeshi, tingnan na natin ang ating tinanim na buto. Wow! Tumubo na sila. Tama na ang laki nila upang ilipat sa kanilang mga lagayan. Pwede rin gumamit ng paso, pero mas mainam na gumamit ng plastic bottles para iwas basura. Dahan-dahang bunutin ang ipinunlang halaman at ilipat sa pagtataniman nitong plastic bottle. Siguraduhin maayos ang pagkakatanim para hindi mabuwal ang halaman. Lagyan ng supportang stick kung kinakailangan. Diligan at ilagay sa lugar na naaarawan. Regular na diligan para maganda ang paglaki ng mga ito. Many months later. Nagbabalik ako mga kabeshi. Tingnan ninyo ang ating tinanim. Mga bata, dumako na naman tayo sa sexual na pamamaraan. Ang una ay ang tangkay. Ito ay ang parte ng halaman na nagdudugtong sa halaman at dahon. Ito rin ang nagdadala ng tubig patungo sa dahon. At ang pangalawa naman ay ang dahon. Ito ay importanteng parte ng halaman sapagkat ito ay isa sa mga responsable sa photosynthesis. Ito ay gumagamit ng liwanag, hangin at tubig. At ang pangatlo naman ay ang ugat. Ito ay parte ng halaman na responsable sa pagkuha o pagsipsip ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Mga bata, heto na naman may hinanda akong isang video tungkol sa sexual na pamamaraan sa pagpaparami ng halaman. Makinig lamang kayo ng mabuti.
kamates, kalaykay, tinidor at pala. Ang akin pong nabiling halaman ay dwarf snake. Una po ay maglalagay po tayo ng konting lupa sa paso. Pandalwa, ilalagay po natin ang halaman sa paso. Pantatlo, dadagdagan po natin ang lupa. Pang-apat, gagamitin po natin ang pala upang ma-flat ang lupa. Panlima, didiligan na po natin ang halaman. At tapos na po ang ating pagtatanim ng halamang ornamental. Naging masaya po ang ating pagtatanim ngayong araw. Salamat po and may the grace of the Lord be with us always. Mga bata, ano nga ulit ang propagasyon? Ito ay nagpapaparami sa iba't ibang pamamaraan po, teacher. Okay, ilang paraan meron ang propagasyon o pagpaparami ng halaman? Dalawa po, teacher. Magaling! Ano-ano naman ang dalawang uri o paraan sa pagpaparami ng halaman? Sexual at actual na pamaraan po, teacher. Napakahusay! Ano naman ang sexual na paraan? Ginagamit po ang buto upang magpaparami ng halaman, teacher. Tama! Ano naman ang asexual na paraan? Gumagamit po ng tangkay, sanga, dahon, at ugat upang magparami ng halaman, teacher. Napakahusay! Magaling mga bata! Mga bata, gaano kahalaga ang mga halaman sa buhay ng isang tao? Yes, Catherine? Ang mga halaman ay napakahalaga sa buhay ng isang tao dahil nagbibigay sila ng sariwang hangin na hinihinga natin, pagkain at kagubatan. Sila rin ay nag-aambag sa kagandahan ng kalikasan. Tama! At ang pangalawa naman, bakit kailangan alam natin kung paano ang paraan ng pagpaparami ng halaman? Mahalaga malaman ang mga paraan ng pagpaparami ng halaman sapagkat ito ay nagbibigay daan sa mas marami pang mga halaman na mabuhay, mas maraming pagkain para sa atin, at mas magandang kalikasan. Okay! At ang pangatlo naman, gaano kahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa pagpaparami ng halaman? Mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa pagpaparami ng halaman dahil ito ay nakakatulong sa pangangalaga at pagpapabuti ng kalikasan. Nagbibigay kaalaman kung paano maalagaan ang mga halaman at nagpapalawak ng kaalaman tungkol sa kalikasan sa ating paligid. Magaling! Mga bata, lagi nating tatandaan na mahalaga na alam natin ang mga paraan sa pagpaparami ng halaman dahil makakatulong ito upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Ngayon mga bata, sa kaparehong grupo ay magkakaroon naman tayo ng panibagong aktibidad na tinatawag na Gawin Mo Ako. Bawat grupo ay naatasang gumawa ng aktwal na pagtatanim o pagpaparami ng halaman, maaaring sexual na pamamaraan o asexual na pamamaraan. Ngayon,
Bawat grupo ay kailangan pumili ng isang representante na pupunta dito sa harap at bubunot sa kahon na hawak ko. Kung ano yung nabunot ay siyang inyong gagawin. Niintindihan niyo ba ako, mga bata? Mga bata, meron ako dito inihandang gamit na pwede niyong gamitin sa inyong pagtatanghal. Ano ang nabunot ng unang pangkat? Sa ikalawang pangkat? Sa ikatlong pangkat? Ano ang nabunot ng pang-apat na pangkat? Ngayon, alam nyo na ang inyong dapat gawin at ibigay ko naman ang rubric sa aktibidad na ating gagawin ngayong araw. Wastong kaalaman, 50%. Natapos sa takdang oras, 25%. Pagiging malinis, 25%. Kabuuan, 100%. Ngayon mga bata, may aktibidad naman tayong gagawin upang malaman ko kung kayo ba ay may natutunan sa paksang ating tinatalakay ngayong umaga. Ang tawag sa aktibidad na ito ay saan ako nabibilang. Maipapakita ko sa inyo ng mga larawan at mga gagawin nyo at ang gagawin nyo lang ay sabihin nyo sa akin kung ito ba ay nabibilang sa sexual na pamamaraan o asexual na pamamaraan. Sa unang larawan, ito ba ay nagpapakita ng asexual na pamamaraan o asexual na pamamaraan? Tingnan natin. Ito ay nagpapakita ng asexual na pamamaraan. Magaling! Sa pangalawang larawan, ito ay sexual na pamamaraan. Magaling! Sa pangatlong larawan, ito ba ay nagpapakita? Magaling! Sa pang-apat na larawan, magaling! At sa panghuli naman, ito ay nagpapakita ng asexual na pamamaraan. Ang inyong sagot ay tama. Para sa takdang aralin. Basahin ko muna ang takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, gumuhit ng mga halaman na inyong nakikita sa paligid ng inyong bahay. Ipasa ito sa susunod nating tagpo. Maraming salamat mga bata.